Magandang hapon po. Nakuha ng labi ng Japanese national na kasama sa mga nasalaulang bangkay sa isang iligal na punerarya sa Maynila. Kasintahan ang kumuha sa labi ng dayuhan. Hindi raw niya agad nakuha dati ang bangkay dahil naningil ang punerarya ng halos kalahating milyong piso. Nakatutok si Darlene Kai, exclusive. Sa wakas, maihahatid na nila ng kanyang kasintahan sa huling hantungan. Galit po na, yun po nalulungkot na masaya kasi po may lilibing na siya, mapapayapa na po yung kaluluwa niya. Nobyo ni Lin, di niya tunay na pangalan ng Japanese national na si Akihito Nishizuka, na isa sa mga bangkay na umano'y inipit ng Body and Light Funeral Services na nireid ng Manila Health Department noong Miyerkules dahil illegal na nag-ooperate. August 29, 2024, natagpo ang patay si Akihito sa kanyang condo unit sa Malate, Maynila. Walang pamilya si Akihito sa Pilipinas. Nakakuha naman si Lin ng authorization mula sa Japanese Embassy na kunin ang bangkay. Pero ayaw pa rin daw ibigay ng punerarya ang bangkay. Kailangan niya raw munang magbayad ng 326,000 pesos. Bukod pa yan sa dagdag na 90,000 pesos kapag nagpa-cremate sila. 100,000 pesos lang ang pera ni Lin, kaya hindi ibinigay sa kanya ang labi ng nobyo. Kaya po yung tinis ko, pinagdadasal ko na lang na ang alam ko po talaga is nakalibing na. Nalibing na siya ng maayos. Yun din po kasi, yun sabi sa akin sa embassy na ililibing daw po. Lumipas ang halos isang taon, buong akala ni Lin nakalibing na si Akihito. Kaya laking gulat niya nang mapanood sa eksklusibong report ng GMA Integrated News na isa palang bangkay ni Akihito sa mga na-recover ng Manila LGU sa Body and Light Services. Sobrang nagulat din po, kaya ngayong araw po na to, hindi pa nagbubukas yung North Cemetery. Yung office, nandun na po ako kasi iniintay ko nga po na mag-open kasi magbabaka sakali po ako. Tumulong ang Manila LGU na maproseso ni Lin ang pagkuha sa labi ni Akihito at ang pagpapakremate sa kanya. Patuloy ang investigasyon sa Body and Light Funeral Services para maiayos ang isasampang reklamo sa kanila. Illegal na ngang nag-ooperate, mahal pa raw sumingil. Kaya sabi ni Mayor Isko Moreno, mistulang hold up na raw ang nangyayari. Sa totoo lang, yung presyo nila wala nang katarungan. And withholding it, that added insult to the injury. Those who are existing, which marami sa Maynila, may ganitong pang-aabuso or parang blackmail kasi ito eh. Parang hold up ito eh. Sa tingin yung hindi makatwiran, wag ko kayong mahihiya, mag-aalanganin na lumapit. We'll extend assistance to you. Tumawag at nag-text ang GMA Integrated News sa pamunuan ng punerarya para sa kanilang reaksyon pero wala pa silang tugon. Sa ngayon, 3 pa lang sa 10 bangkay ang nakukuha ng kani-kanilang mga mahal sa buhay. Ang 7 iba pa ay nasa pangangalaga pa ng LGU. Bibigyan daw ng lokal na pamahalaan ng hanggang 1 linggo para maklaim ang mga labi at kung wala pa rin ay ipalilibing na nila sa Manila North Cemetery. May burial assistance din daw ang Manila LGU para sa mga mangangailangan nito. Sa ngayon, mula sa madilim at maruming punerarya na ilagay na sa tahimik si Akihito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nabulabog ng sunog ang mga pamilya sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig nitong hating gabi. Pahirapan ang pag-apula sa sunog sa di bababa sa 16 na bahay. Nakatutok si Jomar Apresto. Tanaw mula sa tulay na ito ang sunog sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City mag-alas 12 ng hating gabi kanina. Sa laki ng sunog, mabilis itong inakyat sa ikatlong alarma. Ang ilang bumbero, nagbubuga na ng tubig mula sa bahagi ng Skyway. Ang ilan, sa Loton Avenue na nagparada. May mga bumbero rin na ginamit ang kanilang mga hose para mabilis na makababa at makalapit sa mga nasusunog na bahay. Dahil sa bilis ng pangyayari, marami sa mga residente ang wala halos mga gamit na naisalba. Tulad ng 66 years old na si Derna. Natutulog na sila ng kanyang apo nang sumiklab ang sunog. Inakala pa umano niya na simpleng away lang mula sa isang lamay ang ingay na kanyang naririnig. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko yung katabi naming bahay, lumalagablab na. Halos wala na nga natira eh. Wala na kaming nadala kasi andyan na eh, mainit na sa amin eh. Hindi naman mapigilan maging emosyonal ng 38 years old na si Daisy.
Paupahan daw kasi ng kanyang pamilya ang isa sa mga nasunog na bahay. Sa kwento niya, nagiinuman sila nang mapansin nila na nagliliyab na ang 4th floor ng kanilang bahay. Nagkakasayahan po kami. Pagkita po namin, yung taas po, malo na po yung sunog. Hindi na po namin nabula. Sana po matulungan kami. Wala po kami na salba kahit ano po. Ang ilang residente na kaagad nakalikas, pinili na unahing iligtas ang kanilang mga alagang hayop. May ibang exotic pets ang daladala tulad ng mga ahas na ito. Ang iba naman, mas piniling iligtas ang imahe ng Santo Niño. Ang residente namang ito, halos himatayin, mabuti at maraming kapitbahay ang umalalay sa kanya. Walang napaulat na nasugatan o namatay sa sunog. Sabi ng barangay, mananatili muna sa covered court ang mga residenteng nawalan ng tirahan. More or less, nasa 16 houses. Yung mga bahay po kasi na yan, mostly mga renters po yan. So by kwarto-kwarto yan, isang palapag, ilang kwarto. Dito rin muna mananatili ang mga residente na nabasa ng todo ang mga bahay dahil sa pagbomba ng tubig. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung magkano ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Selos ang itinuturong motibo sa away na nauwi sa pananaksak ng isang lalaki sa kanyang kaibigan sa Leganes, Iloilo. Nasawi ang biktimang 17 taong gulang pa lang. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Dumanak ang dugo sa tindahang ito sa Barangay Poblasyon sa Leganes, Iloilo. Doon sinaksak ang isang binatilyong 17 taong gulang. Sospek ang kaibigan ng biktima na edad 21. Base sa investigasyon, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa habang magkasamang nagiinuman. Nagselos umano ang biktima sa kanyang nobya at sa sospek. About po dun sa tattoo kasi po nagtatattoo po yung suspect. Ang nisip po ng biktima is nagpatattoo po yung girlfriend niya dun sa suspect. So dun po nagsimula po yung misunderstanding o pagsiselos. Dead on arrival sa ospital ang biktima na sinaksak sa tagiliran. Pero bago dalhin sa ospital, nakapagsumbong pa sa pulisya ang biktima kasama ang iba pang kaibigan. Lubos ang paghihinagpis ng pamilya ng biktima na ayon sa kanila ay masipag at mabait na anak at apo. Masakit man. Ang kwarta makita naman. Pero siya nang subang kong apo. Siya arigid na siya di pirmi adlaw-adlaw. Hawak na ng pulisya ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa reklamong murder. Para sa GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Hinamon ni Representative Albi Benitez si DPWH Secretary Manuel Bonoan na mag-leave of absence muna habang sinisiyasat ang mga umano'y palpak o guni-guning flood control project. Ang tugon dito ng kalihim, alamin sa pagtutok ni Nico Wahe. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Yan ang pasaring ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona noong Lunes, kaugnay sa ani ay mga guni-guni lang na mga flood control project. Sabi ng Pangulo, panagutin ng mga tiwaling opisyal na nasa likod ng palpak na libu-libong flood control project sa buong bansa. Pinagsumiti niya ang Public Works and Highways Department ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon at ilalathala para malaman ng publiko sino ang mga dapat managot. Palpak daw ang mga ito kasunod ng naging epekto ng nagdaang bagyong Krising, Dante e mga Tabagat. Kasunod ng banta ng Pangulo, nanawagan si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na mag-leave of absence muna. Bilang delikadesa raw para mapanatili ang integridad ng gagawing investigasyon. Si Bonoan, handa raw na mag-leave of absence. Okay lang. If it is necessary, bakit hindi po? Sinagot din ni Bonoan ang komento ni Manila Mayor Isko Moreno na i-turn over na sa mga LGU ang flood control project. If they have the resources, bakit hindi? I think talaga naman dapat tulong-tulong lang po ng local government. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon, hinahanda na nilang investigasyon kaugnay sa flood control projects. As soon as ma-organize po yung House Public Accounts Committee, magkakaroon na po ito ng pagdinig sa mga lahat ng infrastructure projects including flood control and drainage projects sa atin pong bansa. Agad daw nilang ipatatawag ang DPWH para maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras.